Good morning, Philippines! Good morning, world! Good morning, Metro Manila! Good morning, Metro Cebu! This morning, I have prepared a wonderful tutorial, and this is to prepare us for the coming rainy days here in the Philippines. Alright? Tayo po ay may inihandang video sa umagang ito para makatulong sa atin sa ating paghanda para sa nalalapit na tag-ulan. Okay? So our video, our tutorial this morning is about how to prepare for the rainy season. Paano tayo maghahanda para sa tag-ulan? Wow! And that is really very interesting and very inspiring message tutorial this morning. So this is your servant, God's servant, Dr. James Lopez, currently the student of Harvard University, USA, particularly Harvard Divinity School. And shout out to all of our coordinators, local international coordinators, and to our more than 10,000 followers in TikTok, our more than 4,000 members in our Facebook group, and our growing numbers of subscribers in our YouTube channel. If you are new to our YouTube channel, I want you now to click the red subscribe button. Click the red subscribe button now and click the notification bell as well. So every time we upload videos, new videos for this month of June and this coming months, you will get the notification right away. Right? So for everyone here in the Philippines and around the world, welcome to our fourth Sunday presentation of in-depth, life-changing, inspirational teaching from the Word of God. And as my practice, I will speak in English for our foreign viewers. Ako din po ay magtatagalog, magsasalita ng Tagalog, Filipino, para sa ating mga kababayang Filipino, makakaunawa lamang ang salitang wikang Filipino o Tagalog. Alright? So, before I give my tutorial, my message, this fourth Sunday of June 2024, I'll make an announcement. This coming Sunday po, last Sunday of June, we will be celebrating our 8th-year anniversary of our ministry in Facebook. Wow! Praise God! Thank God! We will be celebrating the 8th-year anniversary of our ministry in Facebook. So, 8 taon na po tayong naglilingkod, nagministeryo, nagtuturo ng salita ng Diyos sa Facebook. At ang ating pong Facebook group, pangalan po ngayon ay Jesus
Still Heals Worldwide Healing Ministries. Yan po ay 8 taon na sa darating na June 30 or last Sunday of this month. At yung pong grupo natin sa Facebook na yan ay nag-start po yan. I started it by God's leading. Ako po yung nilid ni Lord na mag-start ng Facebook group last June 30 back in 2016. And so this coming June 30 we will be celebrating our 8th year anniversary. Alright? So everyone is invited to join us this coming Sunday for our 8th year anniversary celebration. So I will conduct a miracle healing service in Facebook. So lahat po na may sakit, everyone who is sick are invited to watch and join us. I don't care what is your sickness, whether you are blind, deaf, dumb, or lame, mga lumpo, mga pilay, may mga cancer, may mga incurable disease, at iba pang mga karamdaman. Lahat po kayo ay iniimbitahan na manood at makipag-join sa amin sa darating na Sunday para sa ating 8th year anniversary. Alright? And ngayon pa lang po ay pinag-iimbita na po natin yan. Please tell your loved ones, your family, your friends, especially those who are lost, hindi pa nakakakilala sa Panginoong Jesus, not sure yet of their salvation, not sure about if they will go to heaven when they die. So everyone is welcome and invited to watch and join us this coming Sunday morning, June 30, last Sunday of this month. Alright? So this morning, as I said in my introduction, I have prepared a video or tutorial this morning that will really help us, makatutulong sa atin ng malaki para sa paghahanda natin sa panahon ng tag-ulan. Lalong-lalo na po yung mga kababayan nating Pilipino dito sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Alright? So, ang aking pong tutorial this morning ay pinamagatan ko, I entitled it How to Prepare for the Rainy Season. Learning a lot from ants. Sa Tagalog, paano tayo makapaghahanda para sa tag-ulan? At yan po ay kukunin natin yung mga lesson na yan sa sinasabi ng banal na kasulatan ng Biblia sa aklat ng mga kawikaan or Proverbs, particularly sa Proverbs chapter 6 verse 6 to 11 and Proverbs chapter 30 to 25. At yan po ay babasahin ko mamaya sa Amplified Bible at syempre tatagalugin natin para maunawaan ng lahat ng ating mga kababayang Pilipino paano tayo makapaghahanda sa tag-ulan, para sa tag-ulan. So ito po ay napakagandang tutorial. So lahat po ay manatiling nakikinig at nanonood. Okay? Noong pong nakarang May 29, 2024, the Pag-asa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration, they officially declared
the start of the rainy season here in our country, the Philippines. At tayo po ay nasa panahon na ng tag-ulan. Although wala pa tayong mga nakikita o nararanasang tuloy-tuloy na pag-ulan. Pero napakahalaga po na sa panahon ito tayo po ay paghanda para sa nalalapit na tag-ulan. Humans have followed animal behaviors to predict weather for a long time. Animals are highly attuned to any changes beyond normal air pressure, and their behavior often change, which we can use as a signal to big changes in the weather. As mentioned by someone, an expert, he said, ants, o mga langgam, have been found to build their mounds higher in preparation for periods of rain. Kaya nga nila, pag nakita natin yung mga langgam, pag nakita natin yung mga langgam ay nagbibuild na ng kanilang mga molds, ay isa daw po yung indikasyon na nalalapit na yung pagbuo ng ulan. While it's often said that ants can predict impending rain, there is not scientific evidence to fully support that folk wisdom. However, ants do have fascinating ways of dealing with rain and flooding. For instance, some species of ants can hold their breath when submerged in water, while others block their nest entrances using rocks or twigs. Australian mangrove ants even build watertight chambers to trap air bubbles during floods. So, while ants might not predict rain, one thing is sure, ants surely can adapt or prepare to survive the rainy season. So, isa po sa pag-aaralan natin ngayong umaga ay tungkol sa mga langgam. At alam niyo po ba na maraming sinasabi ang Biblia tungkol sa mga langgam, ants, at hindi lang ang Bible, maging ang science ay marami pong tinuturo sa atin tungkol sa mga langgam or ants. Let me ask you this question. Have you ever heard zoology? Yung pong zoology, yan po ay branch of science that study animals. At sa zoology, mayroong tinatawag na entomology that focus on the scientific study of insects. And within entomology, mayroon pong, they called it myrmecology. Myrmecology. And I did a research. According to Wikipedia, myrmecology is a branch of entomology focusing on the scientific
study of ants. So, meron palang branch ng science na nakadevote lang sa pag-aaral tungkol sa mga langgam. Wow! That's quite interesting to know this morning. The Bible talks a lot about ants, particularly mamaya po sa ating babasahing text from the book of Proverbs. At hindi lang yung Bible, no? Myrmecology, that branch of entomology that focus on the scientific study of plants. So we have the Bible and science focusing on the study of ants. And let me ask you again that question. Have you ever heard of a myrmecologist? It's not a person that studies murmuring. Myrmecology, as I mentioned a while ago, is the study of ants. Pag-aaral ng ating mga siyentipiko tungkol sa mga langgam. And I don't know about devoting one's whole life to studying those little things. Imagine niyo po, itong mga scientificong ito, ating mga scientists nito, ay they devote their whole lives sa pag-aaral ng mga langgam. Wow! But I do know, one thing I know, the Bible says, consider the ways of ants. Yan po, ibabasahin natin mamaya sa Proverbs chapter 6. I'll say it again. The Bible says, consider the ways of the ants. And when we do take a look at them, we find out that there's quite an amazing and interesting creature. There is much wisdom that we can gain from watching ants. Actually, yan po yung nakalagay sa book of Proverbs. Go to the ant and consider the ways. Or in other words, watch them and learn from them. So again, it's the Bible and science telling us to do that thing. Now, I made the research, and these are some interesting, it's really interesting to me, facts about ants, mga langgam. According to our science, there are over 10,000 different species of ants. And alam niyo po ba na ang mga langgam or ants, they can lift 20 times their own body weight. So kaya nilang bumuhat ng mga bagay-bagay na mas mabigat kay. At ants have been found to build structures 500 times their own height. Nakakapagawa po sila ng mga istruktura na mas malalaki, mas matataas kaysa kanila. At alam niyo po ba that the brain of one ant has 250,000 cells, whereas the human brain has 10 million brain cells. However, they probably use more of their cells than we do, according to a scientist. And
And one more interesting thing about ants. Don't you know that they have 2 stomachs? Dalawa po yung kanilang tiyan. One for storing food to share with others later, and one for itself. So we might say that these little creatures are thoughtful, no? And they are sharing. And one more thing, the life expectancy of an ant is 45 to 60 days. Yet these tiny creatures that God created can accomplish much in their short lifespan. So this morning, in relation to preparing for the rainy season, I want us to consider ants. Ito pong mga langgam. Because, again, according to our text from the book of Proverbs of the Bible, we can learn a lot from the ants. Wow! Really? Yes! It's really true. According to the Bible, and even according to science. Now, let's read our text from book of Proverbs. It's chapter 6, verse 6 to 11. I'm going to read it from the Amplified, at mamaya po ay tatagalogin po natin. Verse 6. King Solomon wrote these words of wisdom, or these wise words. It says, "Go to the ant, O you lazy one. Observe her ways and be wise." Verse 7. They have no chief or overseer or supervisor, and yet they prepare their food in the summer and brings in their provision of food for the winter in the harvest. Verse 9. How long will you lie down, O lazy one? When will you arise from your sleep and learn self-discipline? Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to lie down and rest, and so your poverty will come like an approaching prowler who walks slowly but surely, and your need will come like an armed man making you helpless. God bless the reading of His powerful, life-changing word from the book of Proverbs, chapter 6, verse 6 to 11. Now, tagalogin po natin yan. Tatagalogin ko po yan. Una po, ang sabi dito ay, ikaw na tamad. Sabi dito, yung mga tamad ay, sabi dito, go to the ant. Pumunta ka sa langgam. Hanap ka ng langgam. At tingnan mo sila kung ano kanilang mga ginagawa, at matuto ka, learn from them. Ano po ang mga ginagawa ng mga langgam? Sabi sa ating binasa sa English at Tagalog po ay, wala silang supervisor, wala silang overseer or ruler, mga boss. Pero sila po ay naghahanda ng kanilang pagkain in the summer, sa panahon ng tag-init. At
nag-i-store sila, nag-i-imbak sila ng kanilang pagkain para sa winter, para sa tag-ulan. See? Napakaganda po ng kanilang work ethic, no? Nakalang work ethics. Makikita natin dito sila ay working, not lazy. They are working hard. Sila po ay nagsisave, nag-store, nag-iimbak ng kanilang pagkain para sa nalalapit na winter o sa bansa natin ang equivalent niyan ay tag-ulan. So malayo pa lang yung winter o tag-ulan, makikita na natin itong mga langgam na to ay naghahanda na sila. They are preparing, they're storing, they're saving food for them para pagdating ng winter meron silang makakain. Wow! You see the wisdom, you see the lesson here. Nasabi dito po sa verse 9, again, binanggit po dito yung tamad. Ikaw tamad. Sabi, gaano katagal ka higa-higa dyan at kailan ka babangon at matututo ng disiplina. Alam nyo po, yung mga tamad, yung mga tulog ng tulog, sa totoo po ay wala pong mga disiplina yan. Kulang sa disiplina yung mga taong yan. At sabi dito sa verse 10, konting tulog pa. Konting tulog pa. Sigaan. At ito po ang matindi. Verse 11, at ang iyong poverty, ang iyong paghihirap ay darating. So, ibig sabihin, sa last two verses, makikita natin na ang isang tamad, laging tulog ng tulog, imbis na magtrabaho, kagaya ng mga langgam, tulog ng tulog, walang ginagawa, tamad. Sabi sa Bible, isang araw, yung mga taong yan ay mararanas ng tinatawag nating poverty o paghihirap sa Tagalog. Sabihin, pagdating po ng tag-ulan, pagdating ng mga ganyang panahon ng pangangailangan, dahil tutulog-tulog at tatamad-tamad at hindi naghahanda, ano po ang kanilang mararanasan? They will experience, they will suffer poverty. In other words, wala silang makakain sa panahon ng winter o tag-ulan. Hindi kagaya ng mga langgam, naghahanda at nag-iimbak ng pagkain, malayo pa yung winter o tag-ulan. So, napakaganda pong talata ito at napakagandang lesson na ating dapat pagbulay-bulayan, pag-isip-isipan sa ating tutorial na ito sa umagang ito. Alright? So, what are the lessons we can learn from these verses from the book of Proverbs concerning ants, mga langgam, in relation to preparing for the rainy season? So, marami pong lesson na pwede nang matutuhan natin dito na pwede nating i-apply sa ating mga buhay na tunay na makatutulong sa atin para tayo ay makapaghandang mabuti para sa tag-ulan, lalo na po dito sa ating bansang Pilipinas. What is the number one lesson? First,
we need to have a self-driven work ethic. It means the ability to work hard even when no one is looking. Gaya po ng binasa natin kanina, yung mga langgam, the ants, they're working hard even when there is no overseer or supervisor over them. Sila po ay masisipag, nagtatrabaho kahit walang mga nag-o-oversee o nag-supervise sa kanila. So, ito po ay napakagandang lesson na dapat nating matutuhan mula sa mga langgam from the ants. So, the good thing here is they are working hard without supervision. Napakalaki po ng pagkakaiba nila sa mga nabasa natin kanina sa isang taong tamad. Tamad, tutulog-tulog, at imbis na magtrabaho sa panahon ng pagtatrabaho, sa panahon ng summer, natutulog. Sabi nga nila, natutulog sa pansitan. Tulog ng tulog. Hindi nagtatrabaho. Imbis na mag-work, lazy. I'm now reviewing my in-depth study from the book of Proverbs. At isa po sa mga nakita ko po ay napakaraming tinuturo ng book of Proverbs against laziness. In short, ayaw ng Diyos na tayo ay tatamad-tamad, tulog ng tulog imbis na magtrabaho. Kaya po pagdating sa book of Proverbs sa Kawikaan, marami tayong verses na mababasa dyan na nagbabawal sa atin sa pagiging tamad, no? Bawal ang tamad. Hindi tayo gusto ni Lord na maging tamad. Gusto ni Lord maging kagaya tayo ng mga langgam, ants, who are working, nagtatrabaho, who are working hard, talagang masisipag sa kanilang mga trabaho kahit walang nag-oversee or nagsusupervise sa kanila. So, what is the number one lesson? To prepare for the rainy season, para po tayo makapaghanda sa tag-ulan. Siyempre, dapat una sa lahat nagtatrabaho tayo, no? We are working hard para meron tayong pera, para meron tayong pagkain, para meron tayong ma-save na money, para meron tayong ma-imbak, ma-store na food sa ating mga bahay, para pagdating ng tag-ulan, meron tayong savings na pera at meron tayong mga naka-imbak na pagkain sa ating mga bahay. So, paano nga tayo magkakaroon ng pera, savings, at paano rin tayo magkakaroon ng pagkain na naka-imbak sa ating mga bahay kung hindi tayo nag-work o wala tayong work? So, ang pinapakita po dito is number one, working hard. Again, gaya ng mga langgam, like the ants. They are working hard even when there is no supervisor, so to prepare themselves for the coming winter. So, yan po yung number one lesson dito. Working hard. Work
Again, we work hard in preparation for coming rainy season, and hindi tayo tatamad-tamad o tutulog-tulog, no? Sabi ko nga, paano tayo magkakaroon ng savings o na isang tabing pera para makatulong sa atin sa nalalapit na tag-ulan kung wala tayong work o hindi tayo nag-work? Paano tayo magkakaroon ng mga naka-imbak ng mga pagkain? Paano tayo mag-imbak ng pagkain sa ating mga bahay kung wala tayong work at hindi tayo nag-work? Right? So, napakalaga niyang work and working hard to prepare for the future, to prepare for the rainy season. So that is the number one lesson here. And second, we need to be wise in how we deal with our money. So we set aside money for things when things are lean. So history tells us that these times will come over and over again. There have been this kind of difficult times in the history of humanity. The wise who store up for those times are ready, while those who simply spend all they get are not prepared for such time. So again, I can say the wise, yung pong mga wise, ito po yung mga nag-work hard at nagsisave ang kanilang money for the future, for the rainy season. What about the fools? The fools, they don't save. They spend all they get. Naalala ko last Sunday when I preached about the message for Father's Day, one thing is we discussed yung pong mga sinasabi nilang one day millionaire, no? Karoon lang ng pera kala mo kung sino ng milyonaryo at inubos na agad ang kanyang pera, kaya kinabukasan wala. Sabi nga nila nga. And tawag po dyan ay that is foolishness. Frankly speaking, people who do that kind of thing, who do that kind of practice are fools. Walang foresight, walang preparation for the future, at napakakitid, narrow-minded, nakapokus sa araw na ito lang. Kaya yan, pagdating ng panahon na pangangailangan, walay. Sabi nga nila, nga. Kasi walang na-save na pera, walang na-save na food because foolish. No? They are foolish people. Those who do that kind of thing. So, ano pa po ang lesson na makikita natin dito? Ants teach us a lesson about preparedness. So, yung pong mga langgam, yan ay nagtuturo sa atin ng aral tungkol sa paghahanda. Again, nung binasa po natin kaninang text, summer pa lang, naghahanda na sila ng kanilang mga pagkain, nag-imbak na sila ng kanilang mga pagkain para sa darating na winter or sa ating bansa, rainy season. So, yan po ay paghahanda, lesson on preparedness. They are prepared. They are preparing
for their future, for the winter or the rainy season. Somebody said ants don't know the meaning of procrastination. They don't wait till the weather turns cold before they prepare. Hindi po nila hinintay na dumating yung winter saka sila maghahanda ng kanilang mga pagkain o mag-iimbak ng kanilang mga pagkain. Again, summer pa lang, malayo pa yung winter, naghahanda na sila. So that is a great lesson about preparation. They gather food while it is still warm and take it into their colony. 7. They provide their meat in the summer, gather their food in the harvest. And I also like what Proverbs 20 or chapter 30 verse 25 says. Ants are a people not strong. They are not strong. Actually, they are small or tiny creatures. Yet, they prepare their food in the summer for the coming winter. So, it only makes sense to make sure that our families will be taken care of in the future if something should happen to us. Just plain good common sense, alright? And we can also learn that from ants, right? So, napaka gandang halimbawa yung pinapakita ng mga langgam. So, nung ako po'y gumagawa ng lesson na ito, I'm doing a research on this, I have that realization that these small creatures, they deserve respect, no? Kaya naisip ko pag nakakita tayo ng mga langgam, wag tayo masyadong harsh sa kanila, no? Because they are really good creatures and we can learn something from them. Kasi tayo, pag nakakita tayo ng mga langgam, kadalasan gusto nating tirisin, gusto nating durugin, gusto nating paalisin, etc. Isang aking realization we must respect and not be harsh about these little creatures that God created, from which we can learn a lot of lessons. Right? So, would you learn a lesson from this tiny creature designed by God? They are looking to the future each day. They are preparing for what lies ahead, and I must ask you this morning, kayo po ba? Kayo ba ay naghahanda? Are you preparing? In particular, are you preparing for the rainy season? Ating mga kababayan dyan, kayo pa ay naghahanda? Naghahanda na ba kayo para sa tag-ulan? O wala kayong ginagawa? Tutulog-tulog lang kayo dyan? O hindi kayo nagtatrabaho? Hindi kayo naghahanda? At wala yan sa isip nyo? That is very dangerous. Right? So, yan po yung dapat nating pag-isipan sa umagang ito. And one more thing, ants have an amazing ability to survive in all kinds of weather. They adapt well no matter the circumstances, and they are very resilient.
You ever notice how quickly they recover when we destroy one of their colonies? They immediately start to repair the damage we have done to them. And ants, I like this. Ants are not quitters. They don't quit. They persevere. They don't give up. So, actually, there's a lot of lesson we can learn from these small creatures. Again, one of my realization this morning is I get to respect these little creatures, hardworking, preparing, and so forth and so forth. They deserve our respect. Again, pagka tayo nakakita ng mga langgam, huwag tayo masyadong harsh, no? We respect them and we salute them or for their the good that they're doing, gaya po ng aking mga binanggit kanina. Right? So, isa po sa masasabi natin sa paghahanda sa tag-ulan, so una po sa lahat, siyempre mag-imbak tayo ng pagkain. Paano tayo makakapag-imbak ng pagkain kung wala tayong trabaho, hindi tayo nagtatrabaho? So magtrabaho tayo, let's work hard while the environment is conducive for working. Alam nyo, pagka tag-ulan, medyo maraming tao tinatamad ng magtrabaho. Gusto na lang sa bahay dahil malamig, gusto na lang matulog. So, hindi kagaya pag tag-araw, talagang conducive yung environment para sa pagtatrabaho. So, let's work hard at mag-imbak tayo ng pagkain, mag-save tayo ng pera para sa tag-ulan meron tayong magagamit in case of emergency. At marami pang nakalagay sa Bible, sa Book of Proverbs, sabi ang isang taong masipag hindi tamad ay siyempre sa ginagawa niyan ay sinisiguro niya na ang kanyang bahay ay handa sa tag-ulan. So tingnan natin yung mga bahay natin. Baka may mga butas-butas dyan, i-repair natin yung mga dapat i-repair. Alright? At ano po? Maganda tayo ng mga rain gear, kapote, umbrella. Ano po yung mga ilang mahakbang na pwede nating gawin para maging handa tayo sa tag-ulan. So, sama dyan yung linisin natin yung mga kanal, yung mga alulod, at alisin natin yung mga dumi o yung mga hadlang sa mga kanal at alulod pang maiwasan natin yung pagbaha. Siyempre, isa din dyan ay siguraduhin natin tuyo ang ating mga damit, kasi ng paggamit ng mga basang damit lalo na sa malamig na panahon. At isang advice sa ating mga environmental experts, maglagay tayo ng mga halaman sa loob ng bahay. Mga halaman ay makatutulong sa pagkapalinis ng hangin at pag-absorb ng kahalumigmigan. Right? So, ito po yung mga hakbang, mga lesson, mga dapat nating gawin para sa paghahanda natin sa tag-ulan, lalo na po dito sa ating bansang
Pilipinas. Right? So, I think this is enough for us to learn. Palagay ko marami po tayong natutuhan, nalaman, na-realize sa umaga nito na makatutulong sa atin para sa paghahanda natin sa tag-ulan. Alright? So guys, beloved brethren in the Lord, mga kapatiran natin, mga kapwa natin ministers, so as we prepare for the rainy season or tag-ulan dito sa ating bansang Pilipinas, ang sinasabi sa atin, ang paalala sa atin ngayong umagang ito ng banal na kasulatan ng salita ng Diyos, we consider the ways of the ants. Kaya watch and learn from the ants. No? Yan nga yung sabi niya sa text natin, go to the ants and learn their ways and be wise. Again, they are working hard even without supervisor. At hindi po sila tatamad, hindi sila tutulog. Kaya yung mga tao ngayon na tutulog, tatamad, yan, pagdating ng tag-ulan, kasagsagan ng mga bagyo at malalakas sa ulan, dahil hindi nagtrabaho, walang pera, walang pagkain, sigurado yung mga ganyang tao ay, sabi nga sa binasa natin sa ating text, lazy people, foolish people will end in poverty or will end in wants or needs. Makikita nila yung kailang mga sarili na nangangailangan ng pera, nangangailangan ng pagkain at iba pa mga bagay sa panahon ng tag-ulan. Una, hindi kasi nagtrabaho at hindi nag-save at hindi nag-imbak ng pagkain. So, again, the lesson this morning is work hard, especially when the environment is conducive for working. So, para meron tayong pera na pwede natin i-save, para meron tayong pambili ng mga pagkain na pwede natin i-imbak sa ating mga bahay. At hindi lang po pagkain na dapat nating imbakin or store. Siyempre, mga tubig, malilinis na tubig na pwede natin gamitin pang-inom at sa iba pang mga panggamit na tubig para sa panahon ng tag-ulan, meron tayong magagamit. Right? So, napakaganda ng pinakita sa atin ni Lord dito, no? Board and lodging. Yung pagkain at yung tirahan. So, dapat sinisecure po natin yan. Ngayon pa lamang, again, gaya ng mga langgam. Para pagdating ng tag-ulan, meron tayong food security at meron tayong home security. Okay yung ating board and lodging, no? Naalala ko, nung nakarang araw, meron akong nakitang dapat ipaayos dito sa aking tinitirhan. So, pinaayos ko agad para pagdating ng kasagsagan ng ulan, ay walang mga tubig na papasok sa ating mga bahay. So, isa po yan sa mga
hakbang na pwede natin gawin para sa paghahanda natin sa tag-ulan, no? Again, huwag tayong tulog ng tulog, tatamad-tamad, no? Yung pala, maraming dapat i-repair, maraming dapat ayusin o kumpunihin sa ating mga bahay. Hanggang ngayon, wala tayong ginagawa kasi tutulog-tulog tayo, tatamad-tamad tayo. Kaya pagdating ng tag-ulan, kasagsagan ng mga malalakas na ulan, yan, sigurado, ang mga tubig papasok sa inyong mga bahay. Sapagkat, hindi natin natutuhan yung ginagawa ng mga langgam. Ano yun? They are preparing. Again, they are preparing for the winter or the rainy season long before it happened when it is still summer. Napakagandang lesson, principle that we can really learn from these little creatures. Again, sa aking realization this morning, I get to appreciate and respect these little creatures. So, again, pag nakakita tayo ng mga langgam, huwag naman tayong masyadong harsh. Right? We respect them, and kung hindi naman nakaka-apekto sa ating mga pamumuhay, we allow them to live, right? And again, preparation. Yung lesson dito is preparation. By working hard, by saving money, by storing food, by repairing and preparing your houses for the coming rainy season. Napakahalaga po niya, no? Yung paghahanda natin ng ating mga bahay, lalo na yung mga bahay na malapit sa mga lugar kung saan binabaha, no? Kung kinakailangan magtaas kayo ng mga dapat itaas, magtaas kayo. Kaya po na aking ginawa sa aking tinitirahan. Alright? So, guys, and beloved brethren, let's all be ready for the coming rainy season. Be ready. If you see yourself not yet ready, ngayon pa lang po ay mag-ready na tayo habang hindi pa bubuhos ang mga sunod-sunod na ulan. Alright? So, thanks for watching, and God bless you richly as you prepare for the rainy season.